Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko po muna kayong batiin lahat ng maligayang bagong taon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wengay, 31 years old, na nakatira sa Pampanga. Sa lahat ng okasyon ay New Year ang isa sa mga okasyong pinaka-iiwasan ko noon. Ito ang araw na tinutulugan ko lang at hindi ko ipinagdiriwang. Maraming rason kung bakit hindi ko ito binibigyan ng importansya. Una ay dahil magastos ito. Pangalawa ay mag-isa na lamang naman ako sa buhay at wala akong kasamang i-celebrate ito. Pangatlo, maingay ang pagdiriwang ng bagong taon at ayoko sa maingay, Papa Dudut. Ang pinakahuli at ang pinakarason kung bakit ayoko sa bagong taon ay dahil sa malaki ang naging trauma ko sa okasyong ito. Mahirap lang ang pamilya namin noong bata ako. Taho vendor ang tatay ko samantalang dating nagtatrabaho naman sa isang loto outlet ang nanay ko. 4 kaming magkakapatid pero dahil sa hirap ng buhay ay napilitang ipaampon ng mga magulang ko ang 2 sa nakababata kong kapatid. Ako po ang panganay at ako na lamang ang natitirang anak matapos mamatay ang pangalawa kong kapatid nang dahil sa dengue noong bata pa lamang kami. Hindi na siya naipagamot ng mga magulang ko dahil na rin sa kawalan ng pera. Bata pa lamang ako ay mulat na ako. Sa katotohanan hindi maganda ang buhay namin. Mahirap lamang kami at palagi ko itong napapatunayan tuwing sumasapit ang bagong taon. Nay! Nay! Nay, gising! Nay! Ano ba? Natutulog yung tao eh. Tingnan mo itong binili ko, oh! Ang dami! Ano ba yan? Bumili po ako ng mga paputok para mamaya! Ano? Gusto mo bang mapatulan ng daliri? Ibigay mo nga sa akin yan. Ako na. Bakit niyo po kinuha yung mga paputok ko? Sisindihan ko po yan mamayang bagong taon eh! Gusto mo ipakain ko sa'yo to? Ha? Saan ka naman kumuha ng perang pambili nito? Nangupit ka na naman sa pitaka ko, ano? Hindi po! Pero ko po yung pinambili ko sa mga yan! Paano ka naman magkakapera, Aber? Nangaroling po kami ng mga kalaro ko! At sino naman nagsabi sa'yo mangaroling ka? Ano na lang iisipin ng mga tao na pinababayaan kita? Pero Nay! Wala na pero! Walang magpapaputok! Walang magse-celebrate ng bagong taon ngayon! Nagpaalam naman po ako ng mga ngaroling kami ng mga kaibigan ko eh. Sabi niyo bahala ako sa buhay ko. At talaga nagdadahilan ka pa! Ikaw marunong ka lang sumagot-sagot ngayon, ha? Halika nga rito. Aray! Aray ko! Diyan ka! Wish ang buhay to! Magbabagong taon na pero wala na kayong ibang ginawa kundi painitin ang ulo ka! Manahimik ka! Wala kang tatay dito! Umalis na! Ano po? Ano po? Hahanapin mo tatay mo eh, isa rin yung walang kwenta. Wala ang tatay mo rito. Nandun! Tumatambay sa kapitbahay kaya wala kang mapagsusumbungan ngayon. Nag-away na naman po ba kayo? Kaya po kayo galit na galit? Sino hindi magagalit? Eh mas pinili ng tatay mo makipag-inuman sa kapitbahay kesa magbenta ng taho. Alam niya natanggal ako sa trabaho, imbis na kumayod, nakipag-inuman pa yung tatay mong bobo. Ngayon wala tayong maihahanda para mamayang gabi. Akala ko po ba magluluto kayo ng pansit tapos bibili tayo ng lechon manok? Wala nga tayong pera, naiintindihan mo ba? Natanggal ako sa trabaho. Saan ako kukuha ng panghanda natin? Gamitin mo naman yung kukote mo, Wengay! Nag-promise po kayo sa akin eh. Sa wala nga ano magagawa natin? Sisihin mo yung tatay mo na mas inuna makipag-inuman porkit huling araw na raw ng taon. Ano pong kakainin natin mamaya? Di wala. Kung gusto mo, kumain ka ng lupa. Matutulog na lang tayo na maaga. Kainin mo ito paputok mo. Gusto mo ng paputok, di ba? Kung hindi ka rin naman kasi tanga, kaysa ibili ng pagkain yung kinita mo sa pangangaroling mo, ibili mo pa ng paputok. Hindi ko naman po alam na wala tayong pera. Hindi ka kasi nag-iisip. Yun nga ang almusal natin kanina, yun din ang tanghalian natin eh. Ibig sabihin, wala tayong pambili ng pagkain.
Napakabobo mo talagang bata ka. Maanak ka sa tatay mo. Hindi naman po ako bobo, Nay. Anong hindi? Bobo ka! Pareho kayo ng tatay mo na hindi gumagamit ang utak. Palibasa, pareho kayong walang pinag-aralan. Hindi niyo po ako pinag-aral eh. Aba talagang, ikaw, nagiging bastos na yung bunganga mo, ha? Bakit? May pampaaral ka ba sa sarili mo? Kung gusto mo mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Bata pa po ako. Paano po ako makakahanap ng trabaho? Eh, yun naman pala eh. Kung wala kang pampaaral sa sarili mo, huwag kang mag-aral. Ganun lang kasimple yon. Problema ko na nga yung mga bayarin sa bahay, idadagdag mo pa yung pang-paaral mo? Saan tayo huhugot ng pabili ng uniforme mo? Sa mga gamit sa eskwela. Tapos araw-araw pa na pamasahe. Pero... Pero, ang arte mo magsalita. Umalis ka na nga sa harapan ko. Mas lalo nasisira araw ko eh. Hahanapin ko na lang po si tatay. Baka po may pera siya. Huwag mo nang asahan yung batuga na yon. Lalabas lang po ako, Nay. Pupuntahan ko po si tatay sa kapitbahay. Bahala ka sa buhay mo. Magsama kayong dalawa. Isa yon sa pinakaunang memorya ko sa bagong taon na hinding-hindi ko pa rin makalimutan hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Habang nag-iingay at nagsasaya noon ang lahat ng tao sa pagsalubong nila para sa bagong taon. Kami nila nanay at tatay ay nakahiga na lamang at tahimik na nakikinig sa mga malalakas na paputok sa labas. Itinago ng mga tunog na yon ang mga paghikbi ko dahil nagtatampo ako noon sa mga magulang ko. Walang selebrasyon na nangyari, walang pagkain na naluto para sa medianoche dahil wala rin naman kaming pera para doon. Bagong taon, bagong buhay, yan ang palaging inaasam ng bawat isa sa atin tuwing nagpapalit ang taon, pero para sa akin ay ilang beses man nating salubungin ang bagong taon na may dalang pag-asa ay wala pa rin nagbago sa buhay namin sa mga sumunod pang taon. Sa halip na maghanap ng bagong trabaho, ay iniasa na lamang ni nanay kay tatay ang pagbubuhat ng mga problema katulad ng mga gastusin at mga pangangailangan namin. Bilang isang tahu vendor na bitbit na nga ang mabigat niyang paninda, pasan pa nito ang buong pamilya namin. Dama ko ang paghihirap ng tatay ko lalo na noon na lagi pa siyang inaaway ni nanay kapag kakaunti lang ang kinikita nito sa paglalako ng taho. Kaya naman naintindihan ko si tatay kung bakit isang araw ay napagod na lang din siya. Walang paalam, walang pasabi ay bigla na lang niya kaming iniwan ni nanay at mas pinili niyang maghanap ng ibang pamilya na makakasama. Pesteng buhay talaga to. Puro problema na lang dumarating. Hoy, Doña Wengay! Baka naman gusto mo akong tulungan dito. Ano po yun, Nay? Pag-ayos ka na ng plato. Kakain na tayo. Anong tingin mo sa akin? Katulong mo? Sige po, Nay. Ano po bang ulam natin? May gana ka pa talaga magtanong kung anong ulam. Sinabawang sardinas. Yan lang ang nadalihensya ko ngayon. Wow! Paborito ko po yan! Paborito ko po yan. Dami mong alam. Maghain ka na lang dyan. Dami pang sinasabi. Opo. Ay, yan. Yang hawak mong plato. Ibalik mo yan. Bakit po? Plato po to ni tatay eh. Hindi na natin kailangan yan. Wala nang gagamit yan. Bakit po, Nay? Bakit wala nang gagamit nito? Eh, nasan po ba si tatay? Wala nang tatay mo. Umalis na. Iniwan na niya tayo. Ano po? Saan naman po siya nagpunta? Sa kapitbahay na naman? Anong kapitbahay ang pinagsasasabi mo dyan? Sumama na yun sa babae niya. Napagod na raw siya sa araw-araw na pagbubunga nga ako kaya umalis na siya rito. May babae po si tatay? Ngayon mo lang nalaman? Matagal nang may babae yung hinayupak na yun. Bakit po? Ano bakit? Eh sa malanding lalaki yung tatay mo eh. Akala mo kung sinong gwapo. Pangit na nga't walang pera, makapal pa ang mukhang mambabae. Hindi po totoo yan, Nay. Hindi tayo kayang iwan ni tatay. Anong hindi kaya ginawa na nga niya? Eh bakit po siya hindi nagpaalam sa akin? Bakit? May magagawa ka ba kahit magpaalam siya sa'yo? Tulog ka kanina, kaya hindi ka na niya ginising.
Palibhasa kasi lagi kang tinatanghali ng gising. Yan ang napala mo. Bakit po kasi lagi niyo siyang inaaway eh? Lahat na lang ng ginagawa niya, nagagalit kayo. At ako pa talaga sinisisi mo? Kasalanan niya kung bakit ko siya palagi pinapagalitan. Kung maayos sana siyang padre de pamilya, wala siyang maririnig sa akin. Napapagod din naman po kasi si tatay. Ang hirap po ng trabaho niya. Araw-araw siya nagbibitbit ng taho sa initan. Nakakapagod po kaya yun. Sa tingin mo siya lang ang pagod? Ako rin, Wengay. Pagod din ako. Pagod na ako sa kakaisip kung paano ko papakainin yung matakaw at bastos mong bunganga. Araw-araw pinoproblema ko kung paano ko babayaran yung mga utang ko para lang may maipakain sa pamilya natin. Pagod ang tatay mo, Kamo? Eh wala naman yung naitutulong dito sa bahay eh. Yung kakarampot na kita niya, hinahati niya para sa bahay na to at para sa pang-inom niya. Pareho kaming pagod pero siya may oras na magsaya samantalang ako walang ibang pagpipilian kundi makinig dyan sa napakaarte mong pananalita. Kaya huwag mo ako sinasabihan na pagod ang tatay mo dahil mas pagod ako sa kanya. Paano na po yan, Nay? Tayong dalawa na lang pong magkasama dito? Kung gusto mo, umalis ka na rin. Layasan mo na rin ako para wala na akong problema. Hindi ko po gagawin yun, Nay. Hindi ko po kayo iiwan. Dito lang po ako sa tabi niyo. Ang sip-sip mo! Matapos mo ako sisihin sa pag-alis ng tatay mo, sa akin ka ngayong kakampi? Balimbing ka! Wala akong pakialam kahit sino pang kampihan mo sa aming dalawa. Kung gusto mo, hanapin mo tatay mo. Magsama kayong dalawa. Pareho ko po kayong mahal ni tatay. Kaya pareho ko rin po kayong gustong makasama. Ayoko pong mamili sa inyong dalawa, Nay. Napaka-plastic mo talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Akala mo naman may magagawa ka pa eh. Wala ka namang ibang makakasama rito, kundi ako lang. Nang taong yon, mas naging malungkot na naman ang bagong taon ko, Papa Dudut. Sa pagkawala ni tatay sa buhay namin ay ramdam na ramdam ko ang paglagapak ng pamilya namin. Naging pabaya sa akin ang nanay ko habang naging abala naman siya sa mga kaibigan at paghahanap ng bagong pag-ibig. May mga araw noon na ako na mismo ang naghahanap ng makakain para lang hindi ko malamang sikmura ko. Naranasan kong mangalkal ng basura at manghingi ng pera sa mga tao para lang may maipanglaman ng tiyan. Nang taong yon ay natuto akong buhayin ang sarili ko ng mag-isa. Dahil kung aasa ako sa nanay ko ay wala akong mapapala. Nahihiyaman ay tinuruan ko ang sarili ko na kapala ng mukha ko para manghingi ng barya sa mga tao na sa tingin ko ay mas may kaya kesa sa akin. Nung nakita ni nanay ang ginagawa ko ay naisip niyang pagkakitaan ako. Araw-araw niya akong sinasamahan noon sa matataong lugar para bantayan ang perang nahihingi ko sa mga taong naaawa sa akin. Pagkatapos ng araw ay pinaghahatian namin ito. Ang pera ay napupunta sa akin, ang ginagamit ko sa pambili ng pagkain naming dalawa, samantalang ang hati naman niya ay ginagamit niya sa pansariling interes niya. Karaniwan ay winawaldas niya ito sa bisyo at noong ko na lang din nalaman na gumagastos din pala siya para sa mga lalaki niya, Papa Dudut. Sa ganong buhay na po ako nasanay, hanggang sa nagdalaga na ako. Papa Dudut, mula sa pagiging pulubi noong bata ako ay namasukan ako bilang kasambahay noong nagdalaga ako. Na mga panahong yon ay sarili ko na lang din ang tanging maaasahan ko dahil malimit lang noon na magpakita sa akin si nanay kung kani-kaninong lalaki siya sumasama. Saka na lang siya umuuwi ng bahay tuwing iniiwan siya ng mga lalaking kinakasama niya. Katulad na lang noong bigla siyang umuwi sa bahay na puro pasa ang katawan. Tinakbuhan daw niya ang abusado niyang boyfriend. Nagulat ako noon dahil ang laki ng ipinayat niya. Awa at galit ang nararamdaman ko sa kanya noong araw na yon. Naawa ako sa sitwasyon niya samantalang nagalit ako dahil kung kani-kaninong lalaki kasi siya. Sumasama na siyang ikinapahamak niya. Pero kahit na ilang beses ko siyang pinagsabihan, hindi pa rin siya nagpapigil. Kapag nakakakilala ulit siya ng bagong lalaki, ura-urada niya akong iniiwan.
Mabuti na lang kahit papaano, di tulad ni nanay, ay may naiyahain pa rin akong pagkain sa kanya at nabibigyan ko siya ng pera kapag nanghihingi siya ng pera. Maaga akong natutong maging independent. Minsan kapag walang-wala ay natututunan ko na rin kumapit sa patalim para magkapera. Palagi ko noong pinapagalitan si nanay tuwing paiba-iba siya ng lalaki. Pero hindi ko inaasahan na maging ako ay ganun din ang gagawin ko. Lalaki ang naging takbuhan ko para magkapera. Kahit papaano may itsura din naman ako, Papa Dudut. Kapag may nanliligaw sa akin kahit na hindi ko mahal ay sinasagot ko sila. Malaki kasi ang natitipid ko kapag may boyfriend ako, lalo na kapag palagi nila akong binibigyan ng pagkain. Wala akong ibang choice dahil yun na ang pinakamadaling paraan para matulungan ko ang sarili ko. Ganon pa man ay hindi nagtatagal ang mga nakakarelasyon ko dahil matapos nila akong pagsawaan ay agad nila akong iniiwan. Hindi katulad ni nanay na noong nakabingwit ng isang lalaki ay bigla na lang niyang inuwi sa bahay at ipinakilala ito bilang bago ko raw na tatay. Wengay! Wengay, nasan ka? Nay? Nay, mabuti naman naisipan niyo nang umuwi. Halika rito. May papakilala ko sa'yo. Sino po? Teka, nasa na ba yun? Hoy! Esting! Halika! Pumasok ka rito! Anong ginagawa mo dyan sa labas? Ito na ba yung anak mo? Oo, siya nga. Ito si Wengay. Wengay, ito naman si Esting. Boyfriend ko siya. Boyfriend? Hello po, maupo muna po kayo. Salamat. Ano makakain dyan? Maglabas ka nga ng merienda. Nakakahiya sa bisita. Sandali lang po, may soft drinks po sa ref. Maiwan ko po muna kayo, kukuha lang po ako ng makakain. Sige lang, Iha. Dalaga na pala yung anak na sinasabi mo. Akala ko bata pa. Oo, matanda na siya kaya nga pwede ko na siyang iwan eh. Kaya naman niya sarili niya. Nasaan yung mga kapatid niya? Nag-iisang anak lang ba siya? 4 sila, pero yung 2 ay pinaampon namin. Yung isa naman namatay sa sakit, kaya siya na lang natira. Hindi mo na ba hinanap yung ibang anak mo? Bakit ko pa hahanapin yung mga yun? Kaya ko nga sila ipinamigay para mabawasan problema ko sa buhay eh. Tapos hahanapin ko ulit. Para saan? Para magka-problema ulit? Wag na. Anak mo pa rin naman yung mga yun. Hindi mo ba sila namimiss? Hindi. Masaya na sila sa buhay nila. Kaya hindi ko na sila pwedeng guluhin. Okay na ako sa ganitong buhay. Heto po, magpalamig po muna kayo. Sakto may natira sa 1 litrong soft drink na binili ko po kagabi. Ano ba yan? Tira-tira lang ihahain mo sa amin? Konti lang naman po yung nabawas dyan. Sus, Ilang taon ka na pala, Wengay? 20 na po. Nagtatrabaho ka na o nag-aaral pa? Nagtatrabaho na po. Hindi ako nakapag-aral eh. wala akong perang pampaaral dyan. Tsaka sayang lang yung pera. Hindi naman yung matalino eh. Buksan mo nga yung electric fan ng init. Wala po tayong electric fan, Nay. Matagal nang sira. Ang buraot naman. Ba't di mo pinaayos? Naku, Wengay, kahit kailan talaga. Tumanda ka na't lahat hindi ka pa rin nag-iisip ng maayos. Manang-mana ka sa tatay mong walang kwenta. Inuna ko po kasing bayaran yung mga kailangang bayaran. Tsaka mag-isa lang naman po ako rito kaya hindi ko na kailangan ng electric fan. May bintana naman eh, tsaka pamaypay. Palibasa, sarili mo lang iniisip mo. Di mo na naisip paano na lang kapag umuwi ako? Anong gagamitin namin ngayon? Teka, babalik na po kayo rito? Dito na po ulit kayo titira? Oo. Nagdesisyon kami ni Esting na dito na kami titira. Kaya ipaayos mo yung electric fan para may magamit kami. Nagpasabi po sana kayo para nalinisan ko yung isang kwarto. Ginawa ko na po kasing tambakan yun eh. Doon ka na lang magkwarto. Tapos yung gamit mo ngayon, yun na ipagamit mo sa amin. Okay po, sige po. Maglilinis na lang po ako mamaya pagkatapos ko sa trabaho. Ano bang trabaho mo? Katulong yan. Yun lang naman ang kayang trabaho niyan eh kasi wala namang pinag-aralan. Pero mabuti, may trabaho pa rin. Yung iba nga, tambay lang eh. Maiba po tayo. Paano po kayo nagkakilalang dalawa? Nakita ko to si Esting sa construction. Sinitsitan ako. Ang ganda naman kasi ng nanay mo eh. Kaya hindi ako nakapagpigil. Makailang beses siyang dumadaan-daan sa construction site namin.
Kaya akala ko nagpapapansin. Ang kapal ng mukha mo? Bakit naman ako magpapapansin sa'yo? Hindi ba yun ang ginagawa mo kaya lagi kang balik ng balik dun sa construction site? Hindi excuse me. Kung ganun, sino naman po sa inyo una nagparamdam? Siya yung lalaki. Ngayon, siya na ang bago mong tatay. Kalimutan mo na yung ama mo na walang kwenta. Hindi naman niya kailangan gawin yun. Hindi mo kailangan ituring na ama. Pero kung gusto mo, pwede rin naman. Sige po, susubukan ko po. Magmerienda na po kayo. Magbibihis lang po ako. Papasok pa po kasi ako sa trabaho eh. Nagtatrabaho sa construction si Sting bilang foreman. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni nanay sa kanya dahil bukod sa paubos na ang buhok nito ay hindi rin gaanong maganda ang itsura niya. Hindi naman po sa pagiging judgmental pero mukhang hindi siya naliligo at parang wala siyang matinong ginagawa sa buhay. May pagkamahangin din si Sting at parang binata kung umasta. Pero kahit na ganoon ay hindi ko man siya gusto. Para kay nanay ay wala rin naman akong lugar para pakialaman ang buhay ng nanay ko. Tumira si Sting sa bahay at sa unang mga buwang pagsasama namin sa isang bubong ay sinubukan niyang magpakaama sa akin kahit na hindi naman ako naghahanap ng ama. Sa loob ng 4 na taon ay unti-unti ring lumabas ang totoong ugali nito. Nagfeeling hari siya sa loob ng bahay namin na para bang siya ang bumubuhay sa amin kahit na ang totoo ay ni hindi man lang siya naglalabas ng pera para sa aming mag-ina. Naging palamunin lamang siya at sa halip na sinanay lang ang inaalagaan ko ng time na yon ay dumagdag pa siya. Katulad na lang noong first time niyang mag-celebrate ng bagong taon sa amin. Sa unang pagkakataon ay inakala ko magkakaroon ako ng maayos na handaan sa bahay. Dahil malaki-laki ang nakuha kong bonus mula sa mga amo ko. Ang mga pagkaing hiling ko lang noong bata pa lamang ako ay inihanda ko para sa New Year. Pero ang inaasahan kong magandang selebrasyon ay nauwi sa gulo, papadudot dahil kay Sting. Sa susunod, tawagan mo ako. Hindi yung bigla-bigla ka na lang susugo sa bahay ng kaibigan ko para magkalat. Nakakahiya ka. Sa tingin mo hindi ko ginawa yon? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, pauwi na ako. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Bakit kailangan mo pa ako sunduin? Ginawa mo pa akong bata sa harap ng mga kumpare ko. Yan ang napapala ng hindi nakikinig. Sinabi ko umuwi ka ng 10:00, hindi mo ginawa? Ano, doon ka na magbabagong taon? Paulit-ulit ka naman eh. Parang ka sirang plaka. Sabi ko nga pauwi na ako. Pauwi na ako kanina. Naiintindihan mo ba? Ulitin ko ba? Pauwi na ako kanina. Hindi ka lang makapaghintay. Ako pa uutuin mo. Sting, alam ko ng ugali mo. Sinong niloko mo? Pauwi mo mukha mo. Todo laklak ka pa nga nung nakarating ako dun eh. Saan dun yung pauwi? Ha? Wag ako, Sting, ha? Nay, Chong Sting, ba't na naman ba kayo nag-aaway? Bisperas ng bagong taon, no? Ang init ng ulo nyo. Pagsabihan mo tong nanay mong KJ, hindi marunong lumugar. At ako pa talaga yung di marunong lumugar. Ikaw nga yung nagsusumiksik dito. Dapat ikaw yung lumugar. Ano sabi mo? Tama na po yan. Totoo naman, di ba? Ayoko nga sanang tawagin ka ron sa kalagitnaan ng inuman nyo. Pero sa kapal na mukha mo, kailangan pa talaga na sunduin ka. Nay, tama na yan. Lasing si Chong Sting. Huwag niyo na siyang patulan. Lasing ako pero alam ko ang naririnig ko. Huwag kang makialam dito, Wengay. Away namin to ng nanay mo. Hindi po ba pwedeng ipagpabukas niyo na lang yung away niyo? Magbabagong taon tayong ganito na maiinit sa mga ulo niyo? Alam mo, Wengay, isa ka pa eh. Kung ayaw mo makarinig na nag-aaway, lumabas ka. Nangingialam ka sa away ng may away, akala mo naman may magagawa ka. Ang gusto ko lang naman po magkaroon ng maayos na bagong taon. Manahimik ka! Tumadagdag ka pa sa init ng ulo ko eh! Pagbigyan mo na yung nanay mo. Hindi ka pa ba sanay sa ugali niyan? Ano sinabi mo? Huwag mong iniiba yung usapan, ha? Sa susunod kapag sinabi ko umuwi ka na, umuwi ka na! Naiintindihan mo yan? Ano ako, bata? Uuwi ako kung kailan ko gustong umuwi. Ganon? O sige, bumalik ka! Balikan mo yung mga kainuman mo! Labas! Pababalikin mo ako ngayon kung kailan pinahiya mo na ako sa mga kainuman ko? Mas gusto mo makipag-inuman doon kaysa makasama kami, di ba? O sige, bumalik ka ron! Wag na! Dito na lang ako.
Hindi! Nagagalit ka, di ba? Ayaw mo umuwi? Sige! Pagbibigyan kita ngayon, umalis ka na! Nay! Alis sabi! Uy! Mga Pinang! Huwag mo nga akong tulak! Siyang itulak! Lumayas ka sa harapan ko! Bumalik ka na ron! Nay, tama na yan! Sabi huwag mo akong tinutulak! Nay, okay lang po ba kayo? Walang iya ka! Huwag mo inuubos ang pasensya ko, Pinang! Pasensyoso akong tao! Pero kapag naubos ang pasensya ko, kawawa ka sa akin! Tama na po! Tama na sabi! Tandaan niyo to, ha? Hindi porket nakatira ako rito sa pamamahay niyo, mauutos-utusan niyo na ako! Ilugar niyo yung pag-uugali niyong dalawa! Ano ba yung pinagmamayabang niyo? Itong bahay niyo? Gusto niyo surugi ko to? Itong mga pagkain na to, pinagmamalaki niyo to, ha? Chong naman! Bakit niyo naman tinapon yung mga pagkain? Ilang oras ko pong pinagandaan ng mga yan! Walang magbabagong taon sa bahay na to! Sabay-sabay tayo magdusa, mga bullshit kayo! Hayop ka talaga! Napakademonyo mo! Dahil sa nangyari ay sinalubong namin ang bagong taon na hindi nagpapansinan. Masama ang loob ko kina Nanay at Esting dahil akala ko noon ay makakaranas na rin ako ng maayos na pagsalubong ng bagong taon. 24 years old na ako noon pero never pa ako nagkaroon ng maayos na medianoche. Kaya hindi ko itinago sa kanilang dalawa ang galit ko. Noong napansin nilang hindi ko sila kinakausap ay humingi rin naman sila ng tawad sa akin. At sinubukan nilang bumawi. Binilhan nila ako ng pansit kapalit ng sinayang nilang pagkain noong besperas. Pero hindi pansit ang kailangan ko ng mga oras na yon. Hindi pansit ang makapagpapaalis ng nararamdaman kong inis dahil hindi naman yon ang gusto ko. Ang gusto ko ng panahon na yon ay magkaroon na ng pagbabago sa buhay ko. At mukhang malabo nang mangyari yon. Hanggat hindi nagbabago ang ugali ng magulang ko, ay hindi mangyayari ang pagbabagong inaasam ko. Hindi ko man gusto pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan na isang taon na naman ang dadanasin ko habang tinitiis ko ang pag-uugali ng aking ina at tatay-tatayan. Sa puntong yon ng buhay ko ay sanay na ako sa malas na buhay. For 24 years, kinaya ko ang mga problema sa buhay ko. Kaya paniguradong kakayanin ko ang isa na namang taong paghihirap. Pero, ang hindi ko inaasahan, mas lalala pa pala ang buhay na mararanasan ko noong taong yon mula sa mga kamay ng tatay-tatayang kong si Esting. Bago natapos ang taon ay isang bagay ang nangyari na lalong sumira sa alaala ko sa bagong taon. Nasira man ang New Year ko noong huling taon, ipinangako ko sa sarili ko noong panahong yon na gagawin ko ang lahat para maging successful ang pagsalubong ko sa susunod na bagong taon. Hinanda ko ulit ang mga pagkain na matagal ko nang gustong ihanda para sa medianoche. Sa katunayan, tinulungan pa nga ako noon ng nanay ko sa pagluluto ng mga pagkain. Sobrang saya ko ng araw na yon, Papa Dudut, dahil sa unang pagkakataon ay ramdam ko ang saya at excitement sa pagdating ng bagong taon. Lahat ay nasa good mood, lahat ay masaya, lahat ay excited na. Nagbigay pa nga ako noon ng pang-inom nila Esting at nang-imbita siya ng kaibigan sa bahay para maagang mag-celebrate. Nang time na yon ay damang-dama ko na ang bagong pag-asa na dala ng bagong taon. Sabay-sabay naming hinintay ang pagtatapos ng taon at sabay-sabay naming sinalubong ang bagong taon na masaya at puno ng pag-asa. Nakahinga ako dahil sa wakas ay naranasan ko rin ang matagal ko nang hinahangad na masaya at matagumpay na New Year. Pagkatapos panoorin ng pailaw sa kalangitan, ay agad akong nagpahinga sa kwarto ko dahil napagod ako sa buong araw na paghahanda. Iniwan ko sina Nanay at Esting na nagpatuloy sa pakikipag-inuman sa labas ng bahay. Habang mahimbing na natutulog ay nagulat ako nung bigla na lamang bumukas ang ilaw sa kwarto. Nalimpungatan ako sa pagkakatulog at ang unang nakita ng mga mata ko ay si Esting
na nakatayo sa may pinto. Bago ko pa man matanong kung anong ginagawa niya sa kwarto ko ay agad siyang dumagaan sa akin at sa kanya ako sinimulang pagsamantalahan. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang sistema. Kahit na anong pagpupumiglas ko ay hindi ko siya nalabanan. Ang mga sigaw ko ng oras na yon ay natabunan ng malakas na musika ng kapitbahay at mga paputok sa labas. Hindi na ako nakatulog matapos ang mga nangyari. Papadudot tulala na lamang ako noon habang pinagmamasdan ko ang pagliwanag ng paligid ko. Wengay! Tulog ka pa ba? Pagbuksan mo nga ako ng pinto! Bakit po, Nay? Anong bakit po, Nay? Anong oras na wala kang planong lumabas dyan sa lungga mo? Sinong inaasahan mo magluto ako? Gusto ko lang po sana munang mapag-isa. Mapag-isa? Ano ka, Donya? Lumabas ka dito! Magluto ka ng panangalian! Wala na nga agahan eh. Gutom na mamaya si Esting. Kapag dumating yun at wala pang pagkain, malilintikan ka sa kanya. Nay, pwede po bang paalisin niyo na si Chong Esting dito sa bahay? Ano pinagsasasabi mo dyan? Bakit ko naman siya paalisin? Nay, sige na po. Anong nakain mo? Adik ka ba? Tsaka bakit namumula yung mga mata mo? Nay, pinagsamantalahan po ako ni Chong Esting kagabi. Bakit ka naman yung pagsasamantalahan? Hindi ka naman kagandahan. Totoo po yung sinasabi ko. Nung natulog na kayo, pumasok siya dito sa kwarto ko. Paano naman siya makakapasok sa kwarto may palagi ka nga naglalak ng pinto? Gumagawa ka ng kwento eh. Hindi po ako naglak ng pinto ng kwarto kagabi. Nakalimutan ko po sa sobrang pagod. O tapos? Baka naman ginusto mo yun nangyari. Imposible naman nakalimutan mo lang maglak ng pinto. Naku, Wengay ha? Aagawan mo pa ako? Sa akin lang si Esting. Naintindihan mo? Wala akong pakialam sa hayop na boyfriend nyo. Manyaki siya! Rapist siya! Maghinay-hinay ka sa mga pinagsasasabi mo. Kapag narinig ka ng mga kapitbahay natin, ano na lang iisipin nila? Dapat lang malaman ng lahat na rapist ang Esting na yan! Wengay! May prueba ka? Ha? Paano mo mapapatunayan na ginalaw ka nga ni Esting? Nay, mas kakampihan niyo po yung hayop na lalaking yon kesa sa akin. Anak niyo ako! Tatay mo siya. Hindi ko siya tatay! Kahit kailan hindi ko siya tinuring na tatay! Ay di wag! Pero kung ayaw mo sa kanya, wag kang gagawa ng kwento. Para lang sirain kaming dalawa. Hindi ko siya sinisira dahil totoo yung sinasabi ko. Pinagsamantalahan niya ako, Nay! Kung may katotohanan man yung mga pinagsasasabi mo, kalimutan mo na lang yung nangyari. Bagong taon na. Hindi na magandang magtanim ng sama ng loob, lalo na sa pamilya mo. Paano niyo nasasabi yan, Nay? Ha? Nirape ako ng kinakasama niyo. Paano niyo nasasabing kalimutan ko lang yung nangyari? O ano gusto mo mangyari? Ipakulong siya. Oo! Gusto ko siya mabulok sa kulungan! Sisirain mong pamilya natin? Para lang dyan? Hindi ko siya pamilya at huwag niyong nilalang yung nangyari! Nay! Anak niyo ako! Bakit hindi ako ang kampihan niyo? Matagal ako naghanap ng isang lalaking tatayo bilang ama mo. Matapos kang iwan ng sarili mong tatay, ngayong may kinikilala ka ng ama, ganito ang gagawin mo? Hindi ko kailangan ng ama. Nanay ang kailangan ko. Gusto ko ng kakampi. Yung taong papanig sa akin kapag inagrabyado ako. Nakakalungkot lang isipin na nawala na nga ako ng tunay na ama. Hindi pa ako magawang ipaglaban ang sarili kong ina. Huwag mo ko inaartehan dyan, Wengay, ha? Sige, magsubok ka sa polis. Hindi lang ama ang mawawala sa'yo. Kung sa bagay, matagal na rin naman ako nawalan ng magulang. Kung tutusin, sanay na ako mag-isa eh. Ano ba nga bang aasahan ko sa inyo kung simula pa man noon, pinabayaan niyo na ako? Anong sabi mo? Ha? Wala kang utang na loob? Ako nagluwal at nag-alaga sa'yo. At yung niluwal at inalagaan niyo, hinalay ng kinakasama niyo! Tumigil ka na! Nangyari na ang nangyari.
Wala kang mapapala kahit magngangangawa ka pa dyan. Ang gawin mo, lumabas ka ng kwarto mo at magluto ka ng pananghalian. Ako na nga na malengke, ako pa asahan mo magluluto. Tigilan mo na yung pag-iinarte mo dyan. At wala akong panahon para sa mga katrabahan mo sa buhay. Papa Dudut, lumubog ang puso ko noong sa halip na kampihan ako ng sarili kong ina, ay siya pa mismo ang nagpaliwanag sa ginawa sa akin ni Esting. Hindi niya kinausap si Esting tungkol sa nangyari at hindi na rin naungkat pang muli ang kababuyang ginawa sa akin ni Esting. Punong-puno ng pagkasuklam ang puso ko noon dahil pakiramdam ko'y wala akong kakampi. Mag-isa kong dinanas ang pagkamuhi at pandidiri sa ginawa nila sa akin. Ginawa ko ang lahat para iwasan si Esting sa bahay. Bumabaligtad ang sikmura ko tuwing kinakausap niya ako na parabang wala siyang ginawang masama sa akin. Nagsimula kong maramdaman ang takot sa kanya. At ang mas malala pa, ay wala man lang ginagawa ang nanay ko tungkol dito. Inayaan lang niya kaming magkasama ni Esting sa bahay. Dahil sa nangyari, tuwing nilalapitan niya ako ay agad na bumibilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa nangyari ay natuto akong mag-lock ng pinto ng kwarto, pati na rin kapag gumagamit ako ng banyo. Pero kahit na anong pag-iingat ko, ang nangyari sa akin ng bagong taon ay nangyari ulit, Papa Dudut. Hindi lang isang beses kundi makailang ulit niya akong pinagsamantalahan. Hindi ko na noon nakayanan pa ang ginagawa nila sa akin kaya ako na mismo ang umalis. Nag-request ako sa amo ko kung pwede bang mag-stay in na lamang ako sa kanila. At nung nalaman nila kung ano ang dahilan ko ay agad naman silang pumayag. Sa katunayan ay nagsuggest pa silang isumbong ko sa pulis ang nangyari sa akin pero dahil sa ayoko na ulit silang makita ay pilit ko na lamang kinalimutan ang mga nangyari. Ganon pa man. Kahit nagpakalayo-layo na ako, ay hindi pa rin ako tinantanan ni Esting, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo dito? Ang kapal naman ng mukha niyo magpakita pa sa akin. Sinabihan ko na kayo na kapag lumapit pa kayo sa akin, ipapapulis ko na kayo, di ba? Sandali, nagpunta ako rito para makausap ka. May kailangan ka malaman. Wala na akong pakialam sa inyo. Lumayas na kayo dito kung hindi, magsusumbong ako sa mga amo ko. Alam nila kung ano mga kahayupang ginawa mo sa akin. At willing silang tulungan ako na ipakulong kayo. Wengay, makinig ka muna. Tungkol ito sa nanay mo. Wala na akong nanay. Mas pinili ka niya kaysa sa sarili niyang anak. Kaya wala na kayong aasahan pa sa akin. May sakit ang nanay mo. Kailangan ka niya ngayon. Ha? Ano nangyari sa kanya? Na-stroke si Pinang. Ano? Nasaan siya ngayon? Nasa bahay na siya. Nagpapagaling. Eh bakit hindi niyo pa siya dinala sa ospital? Nanggaling na kami doon. Kakauwi lang namin kahapon. Ang totoo niyan, ayaw niya sanang ipalam sa'yo kung ano yung nangyari. Hindi niya alam na nandito ako ngayon. Kumusta na ang lagay niya? Baldado na si Pinang. Hindi na siya makalakad ng maayos. Hindi na siya makagalaw ng maayos. Paano ko malalaman kung totoo yung mga sinasabi mo? Wala na akong tiwala sa'yo. Anong mapapala ako sa pagsisinungaling? Alam kong marami kami nagawang kasalanan sa'yo ni Pinang. Pero maniwala ka man sa hindi, nagpapakabuti na kami ngayon simula nung iniwan mo kami. Nagbago na kami, Wengay. Hindi nga dapat ako hihingi ng tulong sa'yo eh. Pero wala na talaga ako ibang malapitan. Anong klaseng tulong naman ang kailangan mo? Wala akong pera. Wala pa akong ipon ngayon. Hindi pera ang kailangan namin kundi suporta mula sa'yo. Naghahanap na ako ng trabaho ngayon. Kailangan ng nanay mo ng matinding gamutan para makarecover siya. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Gawa nga ng hindi niya na kayang igalaw pa yung kalahating parte ng katawan niya. Ang gusto ko lang naman mangyari bantayan mo siya habang wala ako sa bahay. O paano tong trabaho ko? Mababait naman ang mga amo mo eh. Siguro naman, maiintindihan nila yung sitwasyon mo ngayon. Papayagan ka naman siguro nila kapag nagpaalam ka ng maayos sa kanila. Susubukan ko muna silang kausapin. Maraming salamat. Kinapalan ko talaga ang pagmumukha ko para... Hindi mo ako kailangan pasalamatan. Babalik lang ako sa bahay para kay nanay at hindi para sa'yo. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Gagawin kong lahat para lang matulungan mo ang nanay mo. Huwag mo kong kakausapin. Huwag mo kong lalapitan.
Layuan mo ako kapag nasa bahay ako. Babantayan ko lang si nanay doon. Pero wala nang rason para magkaroon pa tayo ng ugnayan. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Kung yan ang hiling mo, gagawin ko yan ng buong puso. Sana mapatawad mo na ako sa nagawa ko. Hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Sinira mo yung buhay ko. Hindi ko bibigay sa iyo yung kapatawaran na hinihingi mo hanggat nabubuhay pa ako. Dahil walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Alam kong mahirap magpatawad. Pero tao lang naman tayo. Ang Diyos nga nagpapatawad. Huwag mo ko itulad sa Diyos. Hindi ako santo. At kahit ano pang gawin mo, hindi na mawawala sa isipan ko yung kahalayang ginawa mo sa akin. Araw-araw kitang isusumpa hanggang sa dumating sa'yo yung karma na nararapat lang para sa'yo. Ito na yung karma ko. Pinagdadaanan ko na ngayon ang karmang sinasabi mo. Hindi mo to pwedeng ituring na karma kung si nanay naman ang naghihirap para sa mga kasalanang ginawa mo. Alam ko may mas mabigat pang darating para sa'yo. Yun ang hintayin mo. Hindi natutulog ang Diyos. At alam ko may nakahanda na siyang parusa para sa'yo. Sana balang araw... Huwag ka nang umasa. Makakaalis ka na kung wala ka nang ibang sasabihin pa. Wala na. Aantayin na lang namin ni Pinang ang pagbabalik mo. Kailangan ka ng nanay mo kaya sana makauwi ka na sa lalong madaling panahon. Uuwi ako para sa kanya, para sa nanay ko. Sabihin mo sa kanya na hintayin niya ako. Sige, mauna na ako. Alam kong walang kwenta ang nanay ko at tanging kapakanan lamang niya ang iniisip niya, pero kahit na ganun yon, Papa Dudut, ay mahal ko pa rin siya. Kahit na hindi niya ako kayang alagaan at gaano man kabigat ang galit ko, ay malambot pa rin ang puso ko para sa kanya. Kaya noong nalaman kong na-stroke siya ay hindi ako nagdalawang isip na umuwi sa bahay. Nagpaalam ako sa mga amo ko at binigyan nila ako ng 1 linggong day off para mabantayan ko ang nanay ko. Nagbigay din sila ng pera bilang tulong daw sa gastusin sa pagpapagamot. Dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at umuwi sa bahay. Pagkarating ko doon ay nagulat ako sa nadatnang ko. Napakakalat ng bahay na daig pa ang dinaanan ng ipo-ipo. Agad kong hinanap si nanay at nadatnang ko siya sa kwarto. Pero sa halip na nakahiga sa kama, ay nakita ko siyang nakadapa sa sahig. Akala ko nga noon ay patay na siya, Papa Dudut, dahil wala siyang malay at puro pasa ang katawan nito. Agad ko siyang ginising at tinanong kung anong nangyari. Hirap siyang makapagsalita at nangihina ito, pero nanlamig ako sa mga katagang binanggit niya sa akin. Dapat daw ay hindi na ako bumalik pa sa bahay. Doon ko lang na-realize na pinapunta ako ni Esting doon hindi dahil may sakit si nanay, kundi dahil may iba pa siyang pinaplano para sa akin. Nagmadali akong lumabas para sana humingi ng tulong, pero bago pa man ako makalabas ng kwarto, ay sinalubong ako ni Esting, Papa Dudut. Tinalo ko pa ang nakakita ng multo ng oras na yon habang pinagmamasdan kong nakatayo si Esting sa pintuan ng kanilang kwarto. Ang kabog sa dibdib ko ay katulad ng kabog ng fireworks sa kalangitan tuwing bagong taon na sunod-sunod na pumuputok. Ganon pa man ay tinapangan ko ang sarili ko, Papa Dudut. Hindi ko ipinakita kay Esting ang panghihina ng mga tuhod ko. Pero ang tapang na yon ay agad ding nawala noong ipinakita na nito ang hawak niyang patalim. Nagsimulang manginig ang kalamnan ko. Halata sa mga kilos nito, nalulung siya sa ipinagbabawal na gamot. Namumula ang mga mata niya at ang ngiti sa mga labi nito ay daig pang sa demonyo. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Inutusan niya akong hubarin ang suot kong damit, Papa Dudut, habang nangingilabot ang buo kong katawan. Ay sinunod ko ang gustong mangyari ni Esting. Para siyang asong ulol na naglalaway habang papalapit siya sa akin. Dinig na dinig ko naman ang daing ni nanay na nung oras na yon ay nasa lapag pa rin. Sinimulan niya akong hawakan sa katawan. Habang ang buong atensyon nito ay nasa katawan ko, ay tinadyakan ko siya sa pribadong parte ng katawan niya. Nabitawan niya ang hawak niyang patalim at napahiga habang namimilipit sa sakit.
Kahit walang saplot ay nagmadali akong lumabas ng bahay at nagpatulong sa mga taong nasa labas. Mabilis naman silang rumesponde at pinagtulungan nila si Sting habang inaantay ang barangay na siyang dumampot sa kanya, Papa Dudut. Wengay, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Kahit ilang kapatawaran pa ang hilingin mo sa akin, hindi kita mapapatawad. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ako ipakulong. Magdusa ka ngayon! Wengay naman, tatay mo ko. Hindi kita tatay! Wala akong tatay na katulad mo! Kaawaan mo naman ako. Hindi dapat kinakaawaan ng isang tulad mo. Ito na yung karma mo, Chong Esting. Mabulok ka na sa kulungan. Sana pagdusahan mo rin ang pinagdaanan ko sa mga kamay mo. Sana maranasan mo rin ng doble pa ang mga ginawa mo sa akin. Pakiusap naman. Patawad. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako, pangako. Wala akong pakialam kahit magbago ka pa. Matagal kong hinintay ang araw na to. Araw-araw ko pinapanalangin ang hustisyang matagal ko nang sinisigaw. At ngayon yung araw na yon. Nakamit ko na yun ngayon. Paano na si Pinang? Kailangan ako ni Pinang. Kailangan ako ng nanay mo. Hindi niya kaya na wala ako sa tabi niya. Hindi ka kailangan ng nanay ko. Mulat na siya sa kademonyohan mo. Kitang-kita na niya mga sungay mo, kaya wala ka nang aasahan sa kanya. Mahal namin ang isa't isa. Hindi mo kami masisira. Mahal ka niya pero kailanman hindi mo siya minahal. Ginamit mo lang yung nanay ko para may matirahan ka. Kung naloko mo nanay ko ako, hindi mo ako maloloko. Wala kang utang na loob. Ako tumayo bilang ama mo nung iniwan ka na sarili mong tatay. Ako pumalit sa trabaho niya bilang tatay mo. Hindi kita hiniling para maging tatay. Kaya ko mabuhay ng walang tatay. Kaya kong alagaan ang sarili ko, kaya wag mo palabasin na may ambag ka sa buhay ko. Dahil ang tanging ginawa mo lang sa akin, alam mo kung ano? Yung sirain ako. Wala akong utang na loob sa'yo. Matapos sa mga ginawa ko sa inyo mag-ina, ganito igaganti mo sa akin? Sa mga bagay na ginawa mo sa aming dalawa, dapat lang nagantihan ka namin. Alam mo kung tutusin, kulang pa nga to eh. Hindi sapat ang kulungan para sa mga hayop na katulad mo. Dapat nga hindi ka namin inihahalin tulad sa hayop eh. Kasi yung hayop, mas matino pa kaysa sa'yo. Isa kang basura. Isang basura na hindi dapat binibigyan ng halaga. Kung makapagsalita ka, akala mo dami mo may pagmamalaki ah. Ano ba ipinagmamayabang mo sa buhay? Katulong ka lang naman, hindi ba? Oo! Katulong nga ako. Pero matino akong tao. Hindi katulad mo na daig pa yung demonyong nasusunog na sa impyerno. Di bali nang masunog sa impyerno. Ang mahalaga, ako ang pinakamasayang demonyo sa buong impyerno dahil natikman ko na yung gusto kong matikman. Nasarapan ka naman, hindi ba? Hayop ka talaga! Makulong man ako, alam kong hindi mo na ako makakalimutan. Habang buhay na akong nakatatak sa isipan mo. Sa ating dalawa, sino ang totoong panalo? Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Ibibigay ko na sa'yo yan dahil bilang na ang araw mo. Ilang oras na lang, mawawala na sa'yo ang kalayaan mo. Kaya sulitin mo na itong mga nalalabing minuto mo. Ako pa rin ang panalo, Chong Esting. Dahil ako yung malaya. Oh, paano ba yan? Nandito na yung sundo mo. Sige na, Wengay. Hindi na ako magpapakita sa inyo mag-ina. Huwag mo na ako ipakulong. Magpapakalayo-layo na ako para hindi nyo na ako makita pa. Yan ang gusto ko. Gusto kong makita sa mga mata mo yung takot. Ano pang gusto mo? Gusto mo bang lumuhod ako? Heto, luluhod ako para sa'yo. Parang awa mo na. Kaawaan mo naman ako. Minahal ko din naman ang nanay mo eh. Talaga ba? Tinatanong mo kung ano pa ang gusto ko? Ang gusto ko at matagal ko nang hinihiling. Makita na nilalantak ka ng mga uod yang nabubulok mong katawan sa bilangguan! Nakulong si Sting sa patong-patong na kaso. Samantalang tinulungan naman ako ng mga amo ko para maipagamot si nanay sa ospital. Nagtamo ito ng ilang bali sa buto at maraming pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napag-alamang kong araw-araw pala siyang binubugbog ni Sting at katulad ko ay palagi rin daw siya nitong pinagsasamantalahan. Lalo na kapag high ito
sa ipinagbabawal na gamot. Naawa man ako sa pinagdaanan niya pero hinayaan niya kasing maging ganon si Sting, Papa Dudut. Ayoko mang manisi, alam naming may kasalanan din siya sa mga nangyari. Siya ang nagdala ng sigalot sa pamilya namin at pareho namin yung pinagdusahan. Ganon man ang nangyari ay nakahinga kami ng nanay ko dahil sa wakas ay wala na sa buhay namin si Sting. Hindi na namin mararanasan ulit ang kababuyang ginawa niya sa amin. Matapos magpagaling ay humingi ng tawad sa akin si nanay at nangako siyang babawi siya sa akin. Ilang beses ko nang narinig ang mga salitang yon at ilang beses na rin itong napako. Kaya hindi na ako umasa pa na magbabago si nanay. Pero pinatunayan niya sa akin na tunay nga siyang nagsisisi sa mga nangyari. Sa mga sumunod na buwan ay naghanap siya ng trabaho at tumigil na rin sa pakikipagkilala sa iba't ibang lalaki. Sa unang pagkakataon, bumawi nga siya sa akin. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang kalinga ng isang magulang. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng isang ina na matagal ko nang gustong maranasan, Papa Dudut. Sabay kaming bumangon ni Nanay Pinang at sa mga sumunod na pagtatapos ng taon ay nagkaroon kami ng masagana at tahimik na selebrasyon. 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Happy New Year, anak! Happy New Year din, Nay! Oh, ano po yung ginagawa niyo? Nag-aalok ng barya! Pampaswerte to, baka sakaling swertihin tayo pagdating sa pera ngayong bagong taon. Ay, naku, Nay. Sana nga po. Halika na, pumasok na tayo para makakain na tayo. Sige po. Pasensya ka na, Nay, ha? Kung hindi ako nakatulong sa pagluluto. Nagkaroon kasi ng party sa bahay ng mga amo ko eh. Nag-request sila na mag-overtime ako. Hindi ko naman sila mahindian kasi ang bait-bait nila sa akin. Okay lang yun, nak. Ako na yung nagluto para sa ating dalawa. Ayan oh, nakahanda na nga lahat eh. Wala ka nang gagawin. Wow, kayo talaga nagluto ng lahat ng to, Nay? Oo, ako lahat yan. Sige na, umupo ka na. Alam niyo po, first time ko lang makakatikim ng luto niyo para sa medianoche. Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng maayos na selebrasyon ng bagong taon eh. Pasensya ka na, Wengay. Kung nitong nagdaang taon, napabayaan kita. Masyado ako naging makasarili sa puntong hindi na kita naalagaan bilang anak. Aminin ko, medyo may tampo ko sa inyo noon, Nay. Nakakainis kasi yung mga desisyon niyo eh. Pero narealize ko rin naman na yung buhay niyo ngayon eh, first time niyo lang din na danasin. Kaya sinubukan ko po kayong intindihin sa abot ng makakaya ko. Alam kong marami akong kasalanang nagawa sa'yo. Isa sa pinagsisisihan ko ngayon nung dinala ko rito si Esting. Masyado ako nabulag sa pagmamahal ko sa kanya sa puntong hindi ko na nakita yung mga maling ginagawa niya. Sorry talaga kung wala ako nung nangangailangan ka ng kakampi. Sorry kung sa halip na ikaw ang kampihan ko, kay Esting pa ako pumanig. Yung nangyari sa akin, habang buhay na lamat yun na dadalin ko hanggang sa pagtanda ko. Pero wala kayong kasalanan doon, Nay. Si Esting ang may kasalanan sa akin. At kung may mali man kayo, yun yung hindi niyo ako pinaniwalaan. Masama akong ina, alam ko yon. Hindi ako naging mabuting ehemplo sa'yo. Sarili mong ina yung nagpahamak sa buhay mo. Lahat ng yon dahil lang sa kagagahan ko. Pero pangako ko sa'yo, babawi ako. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo simula nung bata ka pa. Salamat, Nay. Mabuti naman po at natauhan na kayo. Sana nga magbago na kayo. Kahit huwag na kayong bumawi sa akin. Kahit para sa sarili nyo na lang po. Mas mapapanatag pa yung loob ko kapag nakita ko kayong inaalagaan nyo yung sarili nyo. Hindi yung katulad ng dati na mali-mali yung mga pinipili yung desisyon. Nagawa ko lang naman yon dahil pangarap ko rin magkaroon ng maayos na buhay, ng masayang pamilya. Hindi yun naibigay ng tatay mo, kaya naghanap ako ng pupuno sa puwang na yon. Umasa ako noon na si Esting na makakagawa nun, pero sa halip na kaginhawaan ng ibigay niya, mas lalo pa tayong nalugmok. Hayaan nyo na po yung nangyari, Nay. Matuto na lang po tayo sa mga pagkakamali natin. Yun ang maganda sa bagong taon eh.
may kakayahan tayong magsimula ulit. Tsaka kalimutan yung mga masasamang nangyari sa nakaraan. Ngayong bagong taon, Nay, magsimula ulit tayo. Sige, gawin natin yan. Kahit hindi na tayo buo, kahit dadalawa na lang tayo, subukan nating ayusin ang buhay natin. Magtulungan po tayo, Nay, ha? Makakaasa ka. Nangangako ko sa'yo na hindi na kita iiwan. Alam niyo, Nay, sobrang saya ko ngayon. Matagal ko pong hiniling na mangyari tong araw na to. Hindi niyo alam kung gaano kasaya yung puso ko ngayon. Ako rin. Masaya ako. Sobra. Ano, Nay? Kaya na tayo? O sige, etong plato. Salamat po. Ano po tong dilaw na kakanin? Arroz Valenciana yan. Parang paella pero Pinoy version. Namana ko yan sa lola mo. Ganyan ang laging niluluto niya para sa amin nung bata pa lang kami. Ah, mukhang masarap po yan ah. Amin na yung plato mo. Lalagyan ko. Papa Dudut, noong taon na yon, doon ko lang naramdaman ang sinasabi nilang pag-asa na dulot ng bagong taon. Noon lang ako nagkaroon ng excitement na harapin ang bagong buhay na dala ng pagpapalit ng taon. Sa mga unang buwan ng bagong buhay na meron kami ni nanay, ay nakaramdam ako ng saya at pagkakontento. Pero sa kasamaang palad ay muling nanumbalik ang dating ugali ni nanay. Nagsimula ulit siyang mapunta sa maling direksyon at sumama sa mga lalaking nakakakilala niya. Nadismaya ako dahil nagtiwala akong tuluyan ng magbabago si nanay, pero totoo nga siguro ang kasabihan na mahirap nang palitan ng ugaling matagal nang nakasanayan. Katulad ng dati kong ginagawa ay wala akong ibang choice kundi ang tanggapin na lamang ang buhay na pinili ng aking ina. Hinayaan ko na lamang nakapalaran na magdikta ng buhay niya. Basta ang panalangin ko lang ay hindi na maulit pa ang ginawa sa kanya ni Esting. Muli akong iniwan ni nanay at simula noon ay hindi na ulit kaming nagkita pang dalawa. 5 taon na ang lumipas simula noong araw na yon, Papa Dudut. Maayos na ang buhay ko ngayon. Mag-isa man ay may maayos naman akong trabaho kaya masasabi kong nasa tahimik na buhay na ang kalagayan ko. Sa loob ng 5 taon na yon ay never akong nag-celebrate ng New Year. Sa kalagitnaan ng pagsasaya ng lahat ay tulog lamang ako. Para sa akin ay normal lang ang okasyon na yon, pero sa pagkakataong ito ay naisip kong mag-celebrate para sa taong 2025. Naisip ko na baguhin ang takbo ng buhay ko ngayon at palitan ng magagandang memorya ang masasalimuot kong nakaraan. Ito po ang aking kwento, malungkot, magulo pero patuloy pa ring lumalaban para sa pangarap at buhay. Happy New Year po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng nakikinig ngayong araw. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Wengay. Ang pagbabago ng taon ay higit pa sa simpleng pagbabago ng kalendaryo. Ito ang hudyat ng bagong kabanata sa ating buhay. Bagong pahina na naghihintay mabigyan ng mga bagong kwento. Ito ang pagkakataon natin na bitawan ang nakaraan at yakapin ang bagong simula at pag-asa na Dear Papa Dudut, ako nga pala si Missy, 20 years old, isang Gen Z. Laging in sa kung ano man ang trending sa social media. Sa mga trending ngayon na sayaw, kanta at prank ay mukhang nasubukan ko na lahat. Lagi ako nakatambay sa TikTok para hindi ako nahuhuli sa uso. Kabilang nga ako sa mga abangers na mga pinopost sa inyong TikTok channel sa Barangay LS. Kaya naisipan ko rin mag-share ng story ko sa inyo. Baka sakaling sumikat din po ako tulad ng mga nakikita kong trending na story sa Facebook. Lalo na yung mga tungkol sa journey nila sa kanilang forever. Kasi doon po iikot ang story ko. Tungkol sa love story ko. Wala pa akong nagiging boyfriend at madalas ay puro ka-talking stage lamang tuwing bakasyon. Tapos kapag pasok na ay bigla na lamang manggo-ghost. Nagkaka-crush din ako sa mga kaklase ko pero hindi umaabot sa point na nililigawan ako. Hindi naman ako pangit,
Sabi nga nila ay kamukha ko raw si Thea Tolentino, lalo na kapag sumasayaw at ngumingiti ako. Kaya masasabi kong hindi naman ako pangit. Only child ako at kasama ko sa bahay si Mama. Si Papa naman ay isang OFW sa Qatar at pareho silang 40 years old. 18 years old lamang sila nung pinanganak ako at masyado pa silang bata para harapin ang buhay mag-asawa. Pero nagawa nila ng paraan dahil pareho nilang mahal ang isa't isa. Hindi po ba kapag may pagmamahal ay madali na lamang malagpasan ang bawat problema? Kaya ayon, strong pa rin ang relationship nilang dalawa, Papa Dudut. At napalaki nila akong maayos at puno ng pagmamahal. Lalo na si Mama na lagi kong kasama sa bahay. Super close kaming dalawa na para kaming magkaibigan lang. Madalas nga po nakakasama ko siya sa mga trending na kanta, sayaw, at maging sa prank. Tigil na muna tayo sa kakasayaw. Ay, para akong hihikain sa kakalundag. Pahinga ka ng 10 minutes, ma. Tapos practice tayo uli, ah. Kasi naman, baka bukas hindi na to trending. Ang bilis pa naman ng transition ng mga trending sa SOCMED. Marami pa namang ibang mga magte-trend sa susunod. Sukuha na muna natin to, ha? Pero kasi ang cute ko pag sinasayaw to. Tabunan mo na lang ng filter ang video mo. Kahit magaslaw ka pa, magmumukha ka pa rin maganda. Sige na kasi, ma. Para makagawa na rin ako ng module ko. Eh kung unahin mo kaya yung mga module mo, no? Hindi puro pagsasayaw ang inaatupag mo. Wow! Biglang beast mode? Mama, bakit ah? Eh, tigilan mo na ako. Ayoko nang lumundag. Maghanap ka na lang ng ibang sasayawin natin. Hindi ko talaga kaya yan. Para ako nagsusumba ng 10 oras kahingal. Ay, Sige na nga. magsasaing lang ako. Tawagin mo ko kaagad kapag may nag-doorbell, ha? Hay naku, umorder na naman online. Sumbong kita kay Papa kapag nag-video call kami sa linggo. Loko ka! Magkakabit ng telepono yung darating mamaya. Kailangang mabantayan para makabitan na tayo ng telepono. Telepono? Telephone? Yung nagre-ring ng malakas? Yes! Bakit pa? Wala naman ang gumagamit ng telephone ngayon. Puro cellphone na lahat. Nandito na kaya sa cellphone natin lahat ng kailangan. Kailangan ko yan para pangtawag sa mga opisina, lalo sa bangko. At kapag may inaasikaso sa City Hall at sa ibang government offices. Sasayang ka lang ng pambayad dyan, ma. Porque alam mong OFW si Papa kaya lustay ka, ha? Joke! Tumigil ka nga, Missy. Alam mo bang dahil sa telepono kaya kami nagkakilala ng papa mo? Dahil ba sa telephone kaya nabuntis kayo ng maaga ni Papa? Hoy, walang ganyan. Meron kaya? Hello, ito ako. Living proof na maaga niyo akong ginawa. Chos. 16 years old kami nung naging jowa ko ang papa mo, no? Tapos after 2 anniversaries, boom! Lumabas na ang bouncing baby girl niyo and that's me! Kahit naman maaga ka naming nagawa at wala sa plano, naging maayos naman kami sa'yo, lalo ng papa mo. Joke lang naman yun, ma. Mas sensitive ka pa sa akin, ako nga tong Gen Z. Ay nako, pag nalaman mo kung paano kami nagkatuluyan ng papa mo, baka makigaya ka na rin sa amin. Pero, hindi ka pwedeng magpabuntis ng maaga, ha? Yun ang wag mong gayahin. Paano po ba kayo nagsimula? Meron kasi akong song hits dati. Doon ko nakuha ang number ng papa mo. Song hits? Bago pa magkaroon ng internet, siyang kami umaasa sa mga lyrics at chords ng kanta na sumisikat sa radyo, lalo na sa mga mahihilig maggitara. Binibili yon mga 15 to 30 pesos. Depende sa mga kanta at kung sino yung nasa cover ng song hits. Parang magazine pero puro kanta ang laman. Kung puro kanta ang laman, bakit nandun ang number ni Papa? Kasali ba sa chords? Sa last page kasi noon, may mga nakaprint na sweet messages sa mga jowa. Tapos yung iba naman, naghahanap ng ka-phone pal. Saktong si Papa mo naghahanap ng ka-phone pal at pasado ako sa tipo niya ng ka-phone pal. Kaya tinawagan ko siya.
Nak, si Mama. Siya pala talaga nag-first move kay Papa. Ang papa mo kaya ang unang gumawa ng move. Siya tong naghahanap ng ka-phone pal eh. Nakita ko, tumawag ako, and we lived happily ever after. Diyos! After tawagan ni Mama ang telephone number ni Papa na pinost nito sa song hits ay doon na sila nagsimulang maging magkaibigan. Friends lang daw sila nung simula at noong nagkapalagayan na ng loob ay nauwi na yon sa ligawan. Hindi raw sila kagad nakitang dalawa papadudot at nakontento lamang sila na magkausap sa telepono. Kahit na hindi naman sila malayo sa isa't isa. Meron daw thrill na mafe-feel kapag boses lamang ang naririnig mo sa tao. Nawawala raw yung judgment sa itsura dahil kontento ka nang nakakausap siya kahit na hindi mo pa siya nakikita. Para sa akin ay malabo yun. Ang hirap naman na hindi mo nakikita ang nililigawan o nanliligaw sa'yo. Hindi naman po sa pagiging mapanghusga at mapili sa itsura, pero iba pa rin kasi yung nakikita mo yung mukha niya, hindi ba? Yung nakakaharap mo mismo at hindi lang bumabase sa boses kung jojowain o totropahin mo siya. Mabuti na lamang at napunta ako sa bagong generation. Hindi ko napagdaanan ng mag-overthink kung ano ang itsura ng nakakausap ko sa telepono. Kaya lang sa generation namin ang hirap makahanap ng true love. True love na madalas ay natatagpuan sa mga magulang at lolo't lola natin. Bibihira nang makahanap ng ganon. Siguro yung epekto ng makabagong panahon. Doon ako napaisip, paano kung gayahin ko ang love story ng magulang ko? Nang may pakabit na ang telepono namin, ay sinubukan ko mag-dial ng iba't ibang number. Pero madalas ay wrong number at yung iba naman ay puro masusungit na babae ang sumasagot. Nawalan tuloy ako ng pag-asa, Papa Dudut. Masubukan nga tong telephone. Makatawag nga. Hello? Hello po. Sino bang hinahanap mo? May binata po ba kayo dyan? Bakit ka naghahanap ng binata rito? Aasawahin mo? Getting to know each other muna, me. Lola. Kayong mga kabataan, paghaharot ang inuuna. Walang binata rito. Isa lang ang anak ko. 50 anyos na at pamilyado. May apo kayong binata. Mga 20 years old hanggang 25 po. Single and ready to mingle? Ay nako, magtatahi pa ako ng shorts ng anak ko. Sa iba ka na lang manggulo. Sige na, sige na. Di don't. Che! Hello? Hello? Andyan po si Michael? Michael? Opo, pakisabi naman si Sid. Maniningi lang sana ng inutang niya. Kailangan ko na kasi ng pera. Nako, same. Kailangan ko rin ng pera. Pwede ba siyang makausap? Gusto ko sana magkausap kayo para makasingil ka na. Kaya lang, wrong number ka eh. Sorry. Ito kasi yung binigay niyang number. Wala pa siyang cellphone number? Mas madali mo siya makakausap doon. Nawala raw kasi yung cellphone niya. Kaya telephone number niya yung binigay sa akin. Parang ganyan naman lagi pag tumatakas sa utang, no? Ililigo ka palalo, wag lang mapush magbayad. Tama ka eh. Ano ulit pangalan mo? Missy ang pangalan ko. 22 years old, single. Ako naman si Sid. Ilang taong ka na? Single, married, it's complicated, may ka-talking stage. Ilan na ang nag-host? Single at hindi komplikado. Wala pang nag-host at mas lalong walang balak gawin. Ka-talking stage. Parang sa ngayon, ikaw pa lang tong babaeng nakakatok ko. Uy, ano ba yan, kuya?
Landi na agad, wrong number ka naman. Ay, hindi ako naglalandi. Sinasabayan ko lang trip mo. Ayos yan, gusto ko yan. 5-star review ko sa akin. Kumusta ka naman? Okay lang ba makipagkwentuhan muna sa'yo? Pangtanggal lang ng inis dun sa nangutang sa akin. Walang problema, hindi naman ako busy eh. Tsaka naghahanap talaga ako ng ka-phone pal. Phone pal? Meron pa rin bang ganun ngayon? Parang maling henerasyon ka. Gusto ko kasi maranasan yung old school. Harut-harutan sa landline. Ah, gusto mo ng kaharutan. Hindi naman kaharutan lang, phone pal. Yung makakausap ko talaga ng maayos at mapagsasabihan ko ng mga nangyari sa akin at mga sikreto kapag medyo deep na yung friendship or relationship. Gets? Gets ko naman. Nakakatuwa ka naman. Hindi lahat ng Gen Z gusto ng ganito ah. Gusto nila laging nakaka-video call yung crush nila. Ibahin mo ko. Gusto ko mysterious. Pwede ka ba sa ganito? G ako dyan. Para kunwari, nasa 80s or 90s tayo. Ang saya nito. Hindi ko inaasahan na noong mga oras na yon ay makikilala ko si Dexter. Wala pa akong masyadong tinatanong sa kanya sa first talk namin. Gusto ko kasi na habang tumatagal ay doon ko siya makilala. Yun kasi ang nakwento ni Mama sa akin. Hindi minadali ng parents ko ang pagkakakilala nila. Hindi katulad sa panahon ngayon na kasing bilis na ng pagbabago ng technology ang ligawan. Kaya mabilis ding natatapos dahil hindi pa nila nakikilala ng maayos ang mga nakakaligawan nila. Kaya sinabi ko sa sarili ko na I'll take it slow. Kasing slow ng simula ng love story ng parents ko. Mabagal man pero may pinuntahan. Hindi ko sinasabing jojowain ko na kaagad si Dexter ha, Papa Dudut. Gusto ko lang noon na ma-experience yung na-experience ng magulang ko sa paggamit ng telepono. Kung magwo-workout man kami ni Dexter, edi masaya. Kung hindi, edi tatanggapin ko na lamang na hindi ako para sa telepono. Para ako sa cellphone at para ako sa social media. Naaliw ako makipagkwentuhan kay Dexter, Papa Dudut. Matalino siya at marami akong natutunan sa kanya. Napapatawa niya rin ako. Nagustuhan ko rin ang voice niya dahil parang tunog opa. Malamyos ang tunog, heartthrob, parang DJ sa radyo ang boses niya. Nakakaaliw at nakakaadik. Tumagal siguro ng halos 2 oras ang pag-uusap namin. Hindi pa sana yon matatapos kung hindi biglang nag-doorbell si Mama para sunduin ko siya sa gate. Namalengke kasi siya. Nabitin tuloy ako sa usapan. Ang nakakainis pa ay hindi ko nakuha ang number ni Dexter dahil naibaba ko na kaagad ang telepono. Kaya naman nung gabi nagdasal ako na sana itawagan akong muli ni Dexter. Humingi po ako ng sign. Kapag tumawag siya ulit, trip niya ako. Kung hindi naman, edi thank you. Next na lang siguro. Ganon dapat ang atake sa life. Move on ka agad kung hindi mag-work, hindi ba? Pero sana tumawag pa rin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang nakausap ko si Dexter ay lagi ko nang binabantayan ang telepono namin. Panay ang hiling ko at dasal ko na sana'y tawagan niya ako ulit. Pagkatapos ng klase, nagmamadali na akong umuwi ng bahay para makatambay na sa pwesto ng telepono namin. Nakahanda na rin ang merienda ko habang naghihintay sa tawag ni Dexter. Napansin ng mga kaklase at friends ko ang pagmamadali ko lagi na makauwi sa bahay. Nagtatampo na yung friends ko kasi hindi ko na sila nakakasama sa pagsasayaw o pagpatol sa mga trending na sayaw o kanta. Dati kasi ako lagi ang leader nila sa paghahanap ng mga trending, sa akin nakatoka yon. Pero mula nung nakausap ko na si Dexter ay hindi ko na yon ginawang priority. Priority ko nang makauwi lang ng maaga after ng class at saka mag-abang ng tawag niya. Nakakainis lang kasi hindi pa rin niya ako tinatawagan. Feeling ko noon napilitan lamang siyang makipag-usap sa akin para hindi naman nakakahiya na inabala niya ako dahil maling number ang tinawagan niya. Pero halos 2 oras kasi kaming nagkwentuhan. So feeling ko ay may something sa amin.
Feeling ko ay interested siya sa akin, Papa Dudut. Kung sana lang ay nakuha ko ang number niya bago natapos ang tawag namin. Nainis tuloy ako sa sarili ko pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nagabang pa rin ako at minsan ay nagdasal ako na sana kahit na ma-wrong number ulit siya at matawagan ulit ang telepono namin. Ganon ko kagustong makausap muli si Dexter. Ewan ko ba, may pull talaga akong nafe-feel noong nagkausap kami. Feeling ko ay soulmates kaming dalawa. Napansin na rin ni Mama na lagi ako nakatambay sa telepono. Lalo na't bihira na rin akong tumutulong sa mga gawaing bahay kasi nga ay mas gusto kong nakatitig lamang sa telephone namin, Papa Dudut. Oh, akala ko ba maling desisyon na nagpakabit ako ng telepono, ha? O yun, hindi ka na makaalis-alis sa tabi ng telepono. Kulang na lang itabi mo na rin hanggang pagtulog. Pwede po bang i-transfer ko sa room ko, Ma? Aba, hindi! Ako nagpakabit niyan at mas kailangan ko yan kesa sa'yo. Sino bang inaabangan mo tumawag sa'yo? Mga kaibigan mo? Hindi po. Wala namang telepono mga yun. Eh, sino nga? Papagalitan mo ko eh. Kahit hindi mo sabihin, pagagalitan pa rin kita kasi hindi ka na halos tumutulong sa mga gawaing bahay. Ewan ko, Missy, pero kapag naapektuhan ng grades mo dahil dyan, sa kakadikit mo sa telepono natin, malalagot ka talaga sa papa mo. Si Mama naman, kontrabida sa love life ko. May love life ka na? Boyfriend? Ano pangalan? Taga saan? Sino mga magulang yan? Ilan ang alaga nilang aso? May pusa? Anong kulay? Ang dami na agad tanong. Ano to, Senate hearing? Sabihin mo sa akin para makilatis ko. Wala ka pa makikilatis. Once pa lang naman kami nag-usap. Sa telepono? Hindi, sa rice cooker. Missy! Huwag mo kong isusumbong kay Papa ha. Sa atin lang muna to, baka ma-jinx eh. Alam mo naman si Papa ang galing mang evil eye. Sabihin mo na bago ako mamalengke. Kasi may na-wrong number nung nakaraan. Sid ang pangalan, 25 years old. Pogi yung boses. Yung itsura. Hindi ko pa masabi. Hindi ko pa kasi siya nami-meet. Once lang kami nakapag-usap nung na-wrong number siya. Halos 2 hours kami nag-usap, Ma. May kilig? Konti. Feeling ko, magiging magandang love story namin. Isang beses mo pa nga lang nakausap. Tapos hindi na umulit. Anong love story yung pinagsasabi mo dyan? Si Mama naman. Mas malakas ka pala mang evil eye kesa kay Papa eh. Pag-inggit, pikit. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Kontento na ako sa love story namin ng papa mo. At least sa akin, araw-araw tumatawag nun ng papa mo. Ikaw? Ngayon, araw-araw pa rin ba? Malamang busy na siya. Hindi na consistent si Papa sa'yo, hindi ka na love. Pwede kitang isumbong sa papa mo kapag tumawag siya mamaya. Humanda ka. Joke lang, Ma. Ikaw nga tong naunang mga asar dyan eh, tapos ikaw din pala yung unang mapipikon. Hindi ako nangaasar, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Hindi pa love story yan kung isang beses mo palang nakausap tapos wala nang follow-up. Gets? Panira ka talaga minsan ng pag-asa, no? Sige ka, kapag tumanda akong dalaga, forever kitang sisisihin. Ma, siya na nga kaya ang tumatawag? Anong sasabihin ko? Sabihin mo, hello. Ang helpful ah. Tatanong ko ba sa kanya kung anong paborito niyang gulay? Ilan sila magkakapatid? Sino ang favorite niyang kapatid? Sino yung kapatid na ipapakain niya sa shark para makasurvive? Alam ko na. Itatanong ko kung anong motto niya sa buhay and why. Sagutin mo na. Natutuliro na ako sa pagre-ring at boses mo eh. Hello, good afternoon. This is Missy. Wow, very demure. Very mindful. Very cutesy. Shh. Ay, sorry po. Wrong number po. Bye. Wrong number na naman. Nagtatanong kung nagbebenta raw ba tayo ng kambing and how much. Ano na? Napatawa na lang si Mama sa na-experience ko, Papa Dudut. Kahit ako ay gusto ko na ring matawa noon. Bakit ba kasi ako umaasa noon na tatawag muli si Dexter? Bakit ba ako umaasa na mauuwi sa nakakakilig na love story ang nangyayari sa amin? Isang beses lang naman kami nagkausap. Masyado pang maaga para umasa.
Napansin ni Mama na nalungkot ako kaya tinigil na rin niya ang pagbibiro. Inaya niya akong lumabas para bumili ng ice cream. Kahit na wala akong gana noon ay sumunod pa rin ako. Gusto ko lang makalayo kahit ilang minuto lang sa telepono namin. Marami ako nasayang na effort at time sa kakahintay sa tawag ni Dexter. Ayaw ko nang magsayang pangmuli. Charge to experience na lang, sabi nga ng nabasa kong post ng isang sikat na vlogger na pinafollow ko. Baka naman may susunod pa rin sa akin, Papa Dudut. Naisip ko na nagdedelu ako. Baka meron pang isang marong number at yun na ang forever ko. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako umasa pa sa tawag ni Dexter. Hindi na rin ako nagbantay sa telepono. Nagbalik loob na ako sa pagsasayaw at pagkanta ng mga trending sa social media. Kahit papaano ay nakalimutan ko na nga si Dexter. Hanggang isang hapon, pagka-uwi ko ay may inabot na papel si Mama sa akin. Sa pagtingin ko ay number yun ni Dexter. Ang akala ko ay pinaprank lang ako ni Mama. Pero sinabi niyang tumawag si Dexter at hinahanap daw ako. At binigay na lang nito ang number niya para tawagan ko siya kapag nakauwi na ako from school. Abot hanggang sa rings ng Saturn ang kilig ko. Hindi pa man din ako nakakapagpalit ng lapitan ko na ang telepono namin para tawagan ang number ni Dexter. Si Mama naman, para mabigyan ako ng privacy ay pumunta muna para makipagmaritesan sa kapitbahay namin. Nakatatlong ring ang telepono nila Dexter bago niya yon sinagot. Pumabog ng malakas ang dibdib ko, kakaibang kilig yun, Papa Dudut. Kala ko hindi ka natatawag. Parang inaabangan mo ang tawag ko ah. Hindi ah. Okay lang. Sinumbong ka na ng mama mo sa akin. Akala raw niya hindi na ako tatawag sa'yo. Inaabangan mo talaga ang tawag ko. Bakit ikaw? Hindi mo inaabangan na makausap ulit ako? Ibibigay ko ba ang telephone number ko kung hindi? Ilang linggo mo kaya akong ginost, no? Nakitawag lang kasi ako dati sa tindahan. Oh, bakit ka tumili? Alam mo ba, si mama ko nakikitawag lang din sa telepono ng tindahan dati para lang makausap si Papa. Sabi niya 5 pesos per 3 minutes ang bayaran. Ang galing naman. Parang nauulit ang kwento nila sa atin. Kaya nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikitawag sa tindahan para makausap ka. So, hindi mo na ako tatawagan? Ayoko magtampo pero gusto kong i-validate tong feelings ko. Hindi mo muna ako pinatapos. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangang makitawag pa sa tindahan. Kasi nagpakabit na ako ng telepono. Para makausap ka. Unlimited. Hindi per 3 minutes lang. Ginawa mo yon for me? Modern day Prince Charming ka talaga. Pero pasensya ka na talaga ha. Kung napaghintay kita ng 1 linggo. Nagkaroon kasi ng problema dun sa nagkabit ng linya ko. Ang hassle. Hayaan mo na. Ang importante, nakakapag-usap na tayo. Tatawagan mo ulit ako ha. Oo naman. Sabihin mo lang kung anong oras kita pwedeng tawagan. Ako na ang mag-a-adjust. Lagi lang naman ako rito sa bahay. Work from home kasi ako. Marami akong time for you. Gusto ko yan. Love language ko kasi ang quality time. Pero matanong ko lang. Okay lang ba sa'yo na sa telepono lang tayo nakakapag-usap? Ayaw mo bang magkita muna tayo? O kaya mag-usap sa cellphone or Facebook man lang? Ayoko. Gusto ko nga nitong usapan natin sa phone eh. Tunog mysterious. Ayaw mo ba? Hindi naman. Iniisip lang kita. Mas bata ka kasi sa akin ng 5 years. Feeling ko mas gusto mo yung ligawan sa Facebook tulad ng iba. Liligawan mo ko? Pwede ba? Oo naman. Nagtatanong ka pa? Para saan pa ang ilang linggo na paghihintay ko sa'yo kung babasta rin din pala kita? Para naman akong crazy nun. Hindi ko alam pero kinilig ako bigla. Ganito pala yun. Ang sarap sa pakiramdam. Parang may nangingiliti ng lungs ko. Ay,
Hindi ka pa ba nakaka-experience ng kilig? Wawa naman. Busy kasi sa trabaho at sa parents ko. Parang wala akong time para makaramdam ng kilig. Hayaan mo, bigyan mo lang ako ng time at ako nang bahala magpakilig sa'yo. Deal? Deal. Kumain ka na po? Ang simpleng linyang kumain ka na po. Pero iba ang atake at kilig noon sa akin. Gets ko na tuloy yung mga memes sa Facebook na laging ginagamitan ng linyang ito, Papa Dudut. Effective pala siya. First time na may nagtanong sa akin ng, kumain ka na ba? Maliban kay mama. Kahit friends ko ay walang pakialam kahit mangisay pa ako sa gutom. Pero si Dexter ay naramdaman ko ang sincerity nung tinanong niya kung kumain na ba ako. Dagdag 12 points siya ron, Papa Dudut. At mas lalo lang nadagdagan ang points niya sa akin nung kinantahan niya ako habang magkausap kami sa telepono. Pinipigilan ko lang na tumili dahil baka isipin niya patay na patay ako sa kanya, which is true naman. Pero it's too early na ipakita yon sa kanya, hindi ba? Kunwari, dalagang Pilipina ako ng 80s. Ang exciting talaga, Papa Dudut. Hindi muna pala ako nagkwento kay Mama tungkol kay Dexter. Gusto ko munang solohin ang nafe-feel kong saya. Araw-araw kami nagkakausap sa phone ni Dexter at nagbalik na naman ako sa pagmamadaling makauwi ng bahay. Nakalimutan ko na naman na ako nga pala ang leader ng mga kaibigan ko sa pagpatol sa mga trending sa social media. Mas inuna ko talaga ang love life ko kesa sa kanila na normal naman sa panahon ngayon. Kahit naman friends ko, nakakalimutan nila ako kapag may mga boyfriend na sila. Saka lang sila bumabalik sa akin kapag break na sila. So bakit hindi ako gumanti? Lalo kung magiging happy naman ako sa pagganti, hindi ba? Ang saya talaga na ma-in love, Papa Dudut. Lalo na kung mutual kayo ng nararamdaman. Hi pag-ibig, bakit ngayon ka lang dumating? Tadhana, bakit late mo ring pinarating si Dexter sa akin? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umabot na kami ng 3 buwang magkausap ni Dexter, Papa Dudut. At aaminin kong na-fall na ako sa kanya. Alam kong ganon din siya sa akin. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na gusto niya ako. Pero hindi ko pa siya sinasagot at gusto kong mas makilala pa siya. Yung hindi ko pagsisisihan sa huli. Ayokong magmadali na sagutin siya kahit na excited na ako sa part na magiging official na kaming dalawa. Sinabi ko na papaabutin ko ng 6 months ang ligawan namin at doon ko siya sasagutin. Bale, binabantayan ko pa rin kasi noon kung may ilalabas siyang red flags. Pero so far naman ay green flag siya all the way. Hindi pa rin kami nagkikitang dalawa, Papa Dudut. Nag-decide kami na kapag sinagot ko na siya ay doon na lamang kami magkikitang dalawa. Pinaghahandaan ko rin kasi yon. Medyo nagkalaman ako the past few months dahil habang magkausap kami sa telepono ni Dexter ay panayang lanta ko ng mga pagkain. Na-enjoy kong mag-food trip kapag kausap siya. Ganon din siya. Napansin nga yun ni Mama, sabi niya ay normal daw yon kapag nai-in love sa isa't isa. Nakaka-enjoy daw kumain na magkasama. Napangiti ako kasi ganun yung... Kaya kapag nagkita na kami, hindi ba? Ay maaaring pareho kaming chubby. Mararanasan ko na rin yung food trip ng magkarelasyon na magkasama na kami. Excited na akong dumating ang araw na yon. Pero willing to wait pa rin naman ako para sa ikakatibay ng relasyon namin. Pinayuhan ako ni Mama na hindi ko kailangang magmadali lalo't pareho pa na nafe-feel ko. Paano na lang kaming mga bata? Tama naman siya. Saka syempre ayokong sumugal kaagad lalo't pwedeng si Dexter ang maging first boyfriend and first love ko. I want to make it special, Papa Dudut. Yon ang pinangako ko sa sarili ko. Kaya kahit medyo atat nang ma-experience ang full package ng loving relationship ay pinili ko pa rin na magtimpe, Papa Dudut.
Akala ko hindi mo nasasagutin ang telepono nyo. Sorry ha, hindi ko alam na umalis pala si mama ng bahay. Wala tuloy sumagot sa tawag mo nung wala ako. Nasaan ka ba nun? Nag-alala ako eh. Baka ka ako, nakakita ka na ng opa sa daan at nakalimutan mo na ako. Che! May pinag-usapan pa kasi kami para sa thesis namin ng mga classmate ko. Medyo natagalan kasi may mga binackstab pa. Mas inuna mo pa ang pagbabackstab kesa sa akin. Huwag ka na magtampo, baby ko. Baby mo ako? Shh, kainis to. Nabigla lang ako. Ekis, babawiin ko. Saka na kita tatawagin baby kapag sinagot na kita. When kaya? Sorry, excited. Excited na rin naman ako. Kaya lang, wait pa tayo ng konti. Darating din tayo dyan. Alam ko naman. Kaya lang, gusto ko na talagang makadate ka. Masolo kita. Kung magde-date na tayo, ano bang plano mo? Marami na akong naplano. Pero yung gusto ko, ipasyal ka sa mga museum sa Maynila. Ipapakita ko sa'yo na walang kahit na anong sining ang papantay sa kagandahan mo. Nax, mukhang pinaghandaan mo yung pambobola mo na yan, ha? 2 weeks kong hinanda yan. Purihin mo naman. Pwede na rin. Tsaka ano pa? Tapos, maglalakad tayo sa Fort Santiago. Magbabaon ako ng kape natin. Ako mismo ang magtitimpla. May binili na nga akong mga thermal flask para sa ating dalawa. Isang black at isang pink. Yung black sa'yo, kasi yun ang paborito mong kulay. At yung pink naman sa akin, kasi yun ang gusto ko. Gusto ko yan. Ipagtimpla mo ako ng kape. Mas gusto ko yan kesa sa mga nabibili sa mga shala na coffee shop. Tapos, ikaw nang bahala sa biskwit ha. Kung papayag ka nga, magluluto sana ako ng adobong manok. Tapos lalagyan ko ng maraming itlog pugo at sili. Picnic tayo. Gusto ko yan ha. Picnic at adobong maanghang. Damihan mo ang siling labuyo. Paborito ko yun. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Tapos sa gabi, maglalakad tayo sa Jones Bridge. Maganda ang pailaw dun sa gabi. Para tayong nasa Hong Kong o Paris. Hindi pa ako nakapunta dun. Sige, puntahan natin. Bili ka ng chocolates at pulveron na para habang naglalakad may nakakain tayo. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Bibili talaga ako. Lagi mo kayang sinasabi na paborito mo ang chocolates at pulburon. Lalo yung may kahalong durog na mani. Ay, pero magsimba pala muna tayo. Okay lang ba sa'yo? Mukha na ba akong demonyo para tanungin mo kung okay lang sa akin na magsimba? Baka lang kasi hindi mo na isali sa itinerary ng date natin. Gusto ko, hanapin mo ang pinakalumang simbahan sa Maynila. Doon tayo magsimba. Marami na kasing dininig ng mga hiling at dasal ang mga lumang simbahan. Sabi ni Mama sa akin, dasal daw ng ilang dekada ang nagpapatibay ng mga lumang simbahan. Sakto! Dadalhin kita sa San Agustin Church. Yun ang pinakalumang simbahan dun. Alam mo ba na yun lang ang simbahan na nakaligtas sa mga matitinding pagbomba ng World War II? Wow! Hindi ko alam yan Kakainis ka. Oh, bakit naman nakakainis ako? Kaya ang daling ma-fall sa'yo kasi ang talino mo. Kahit hindi pa kita nakikita, alam kong ikaw na talaga. Ha? Ang gwapo ng utak mo, boy! Parang masama pa ang loob mo na ako na ang dawan para sa'yo. Masama lang ang loob ko kasi hindi na ako makapaghintay na makita ka. Pero alam kong kailangan ko pa maghintay. Totoo ang sinabi ko kay Dexter kaya mabilis din akong nahulog sa kanya dahil sa katalinuhan nito. Hindi kasi ako masyadong matalino. Talented ako sa pagsayaw at pagkanta pero aminadong nabibitin ng grades madalas sa school. Pero dahil kay Dexter ay natulungan niya akong makapasa sa mga subjects ko sa eskwelahan. Maski sa thesis ko ay tinulungan din niya ako. Matalino talaga siya. Lagi ko nga yung finiflex kay Mama. Boto na nga rin si Mama sa kanya lalo na noong nag-share sila sa isa't isa ng mga trivias tungkol sa Pilipinas. Nakwento ko na rin siya kay Papa pero hindi pa sila nagkakausap na dalawa. Pero binigay naman ni Papa ang blessing niya sa amin na kung sakali mang magiging kaming dalawa ay papayagan niya. Nakita kasi ng parents ko na umayos ang grades ko mula nang nakilala ko na si Dexter.
Akala nila inspired lang ako mag-aral dahil kay Dexter pero ang hindi nila alam, si Dexter ang nagiging tutor ko at minsan ay siya na ang gumagawa ng mga assignments ko. Walang araw na dumaan na hindi ko naiisip si Dexter. Naging part na rin siya ng routine ko at hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi nagri-ring ang telepono at siya ang napapakinggan kong nag-hello. Ganon na ako ka-in love sa kanya, Papa Dudut. Patuloy pa rin ang efforts niya sa akin at lagi siyang nagpapadala ng pulburon sa akin weekly at may kasama pa yung isang pink na rosas. Ano pa bang hihilingin ko sa first love and first boyfriend ko kung sakali? Kahit na hindi kami magkatuluyan, sa huli ay sigurado ako na isa ito sa mga kilig story ko pagtanda. Hindi ko na nga mahintay pa na umabot ng 6 months bago ko siya sagutin. Sinabi ko na sa kanya na gusto ko nang magkita kami. Balak ko kasi noon na sagutin siya in person para makita ko kung gaano siya kasaya na napasagot na niya ako. Tinawagan ko siya isang gabi nang hindi pa ako makatulog. Nagulat nga siya dahil siya lagi ang unang tumatawag sa aming dalawa, Papa Dudut. Nagulat ako. Bakit bigla kang tumawag? Ayaw mo ba? Gusto ko, syempre. Kung hindi nga ako makakaistorbo sa pag-aaral mo hindi ko natitigilan ng pagtawag sa'yo. Naisip lang kasi kita. Na-miss. Sakto nga kanina bago ka tumawag. Iniisip din kita. Na-miss din kita. Kanina ko pa nga ini-imagine ang totoong itsura mo eh. Sana naman. Hindi ako dehado sa imagination mo, ha? Naku, hindi ah. Ikaw nga tong pinakagwapong lalaki na na-imagine ko. Huwag mo naman masyadong taasan ang expectations mo sa itsura ko, ha? Baka hindi ko naman mabuhat yan. Kasalanan mo naman kasi. Sobrang green flag ka. Puro magaganda lagi nakikita ko sa'yo. Paano kung may pangit kang makita sa akin? Bakit? Pangit ka ba? Uy, hindi ako pangit. Grabe, pag pangit, itsura agad. Hindi mo na itatanong pero sabi nila, malaki ang hawig ko kay David Licao ko. Sayang. Bakit sayang? Hindi ko kasi kamukha si Barbie Fortesa. Match na sana tayo. Kahit mukha ka pang talampakan at hinliliit ni Barbie Fortesa, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Walang tatalo, kahit sino. Tingnan mo na. Kaya ang taas ng expectations ko sa'yo dahil dyan sa panglalandi mo sa akin. Ay naku. Awat na ba ako sa paglalandi sa'yo? Wag! Dapat nga sobrahan mo pa kasi... Kasi ano? Kasi malapit na kitang sagutin. Wala pang 6 months ha. Ayaw mo ba? Gusto ko siyempre. Ako nga tong atat sa atin lagi. Magkita tayo bukas? Sunduin mo ako sa school? Ano hindi ako pwede bukas. Sasamahan ko magpa-check up tatay ko. Sa Friday kaya? Sakto wala na akong pasok kinabukasan. G? Hindi rin ako pwede ng Friday. Check up naman ni nanay. Bakit kaya hindi mo nalang pagsabayin ng check-up ng nanay at tatay mo sa loob lang ng isang araw? Para hindi ka na rin mapagod. Magkaiba kasi sila ng doktor. Medyo magkalayo yung mga clinic. Sa weekend? Di ba day off mo sa work pag weekend? Wala rin akong pasok. Rest day ko yon kasi hindi muna namin aasikasuhin yung thesis namin. Ano na, G? Teka, itatanong ko kay nanay kung wala silang lakad. Bakit kailangan mo pang tanungin? Para ano? Magtatanong lang ako. Ewan, gusto ko lang magtanong. Kung pagaganahin ko ang toyo ko ngayon, iisipin ko na ayaw mo akong makita. Hindi naman sa ganun. Pero mukhang alanganin din ako nitong weekend. Sige, ikaw na lang magsabi sa akin kung kailan ka free. Ako na lang ang mag-a-adjust. Siguro morning ng Tuesday? Teka. May klase ako ng Tuesday morning eh. Diba sinend ko naman sa yung schedule ng mga klase ko? Ay, oo nga pala. Nako, Tuesday morning lang ako pwede. Paano kaya to? Ano ba nangyayari, Sid? Okay pa ba tayo? Hala, oo naman. Bakit parang iniiwasan mo makipagkita sa akin?
Hindi ka naman pangit. Sabi mo nga kamukha mo si David Licauco. Wala ka ng problema sa itsura para ma-conscious. So ano na? Ay, conscious ako sa isang bagay. Sabihin mo kung ano. Handa akong palakasin ang loob mo tulad ng ginagawa mo sa akin kapag nai-insecure ako sa mataba kong pisngi at hita. Sabihin mo na. Missy, Huwag mong sabihin sa akin, may asawa ka na. uy, wala. Sabihin mo na. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to, pero natakot ako baka hindi mo ako matanggap. Kaya kitang tanggapin. Kahit hindi mo pa nga kamukha si David Licauco, tatanggapin pa rin kita. Sigurado ka? Kahit anong sabihin ko sa'yo, tatanggapin mo? Oo, kasi mahal kita. 40 years old na ako. 40 anyos. Kaedad ko ang parents mo. Hindi ako kaagad nakaimik sa inamin ni Dexter Papadudut. 40 years old na siya. 40. Parang 20 pesos na pinagdikit sa wallet. Kaedad niya ang mga magulang ko. Napansin ni Dexter ang pananahimik ko noon. Mahina siyang nagsorry at sinabi sa akin na akala niya nung unang beses na nakausap ko siya ay hindi na masusundan yon. Kaya nagsinungaling siya sa akin at sinabing 25 years old na siya. Kaya lang daw hindi niya napigilan na magkaroon ng interes sa akin dahil napapatawa ko raw siya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang binalita niya sa akin, Papa Dudut. Napadiin nga ang hawak ko sa handle ng telepono. Hanggang sa sinabi ni Dexter na tatawag na lamang siya ulit kapag nawala na yung pagkasya ko. Nauna nang nag-bye-bye si Dexter sa telepono, Papa Dudut. Pero ako'y hawak ko pa rin ang handle ng telepono kahit naririnig ko na ang pagkaputol ng linya. Hindi ko pa nasasabi kay Mama ang tungkol sa mga nalaman ko kay Dexter, Papa Dudut. Alam ko magagalit si Mama at baka ipaputol niya ang telepono para hindi kami makapag-usap muli ni Dexter. Panay na rin ang iwas kong makausap si Dexter habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin. Nagpapalate ako ng uwi para hindi ko maabutan ang tawag niya at masaktuhan si Mama na makausap niya. Naguguluhan talaga ako at nalilito. Gusto kong bawiin ang pagmamahal ko para kay Dexter dahil sa mga nalaman ko pero hindi ko po kaya. Kahit kasi ganon ang mga nalaman ko ay alam kong may feelings pa rin ako para sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko, mga kabarangay. Sana'y matulungan po ako ng mga listeners ninyo para makapag-decide. Issue sa akin ang age gap namin na 20 years. Ang awkward para sa akin dahil kaedad niya ang parents ko pero mahal ko na siya. At siya na talaga ang gusto kong maging karelasyon. Hihintayin ko po ang advice ninyo, mga kabarangay. Maraming salamat po. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Missy.